Mga master, sa paglabas kanina ng Administrative Order Number 12 Series of 2023, ito pong para sa SRI 2023, may mga komento tayo nababasa na nagsasabi na naku 7,000 na naman yan, naku baka 5,000 lang yan or 10,000 or 15,000. Yung iba sinasabi sana 20,000. So may mga tayo, iba't ibang pananaw tungkol po dito. Kaya gusto ko pong maging klaro sa inyong lahat na yung halaga po ng SRI natin ay nakabatay po doon sa nilalaman ng isang mahalagang provision ng order na ito, yung funding source, no? Funding source. Ito po ay kung saan manggagaling yung pondo for SRI. So nabanggit na po natin ito kanina sa atin pong unang episode tungkol sa SRI 2023 na ayon sa order, yung ibibigay na SRI manggagaling sa against the available PS allotments of agency. So kung magkano po yung intended for the salaries and benefits of the personnel for this year, no, kung magkano yung matitira dyan, yun po ay pwedeng gamitin for SRI. Ngayon, kung sakali na hindi pa sasapat, no, yung available galing sa pondo for salaries and benefits, hindi makapagbigay ng 20,000 each para sa mga empleyado, so pwedeng gamitin yung available naman na pondo galing sa MOOE. So dapat lamang dadaan ito sa Rules on Modification in Allotments, kasi yung MOOE of course para po yun sa maintenance and other operating expenses, hindi siya intended for benefits. So ang mangyayari, yung agency magre-request sa DBM na i-modify itong pondong ito to become part of the personal services para pwedeng gamitin for SRI. So yun po yung gagawin ng agency kung hindi sapat yung natirang pondo para sa salaries and benefits. Ngayon, kung talagang hindi pa rin sapat, no, ito po yung letter C. Should the identified funding sources be insufficient to cover the full amount of the SRI? No, kung yung natirang pondo from PS and MOOE ay hindi talaga siya sapat para ibigay yung buong halaga na 20,000 sa SRI. Ang sabi dito, a lower but uniform amount shall be paid to all qualified employees of the agency. So lower amount meaning mas mababa sa 20,000 pero uniform. So lahat ng mga empleyado sa loob ng ahensyang yan, pare-pareho yung halaga regardless of your ranks, regardless of your positions. Basta kay eligible ka na empleyado for SRI, kayong lahat tatanggap ng lower doon sa 20,000 at uniform amount. Yun ay kung talagang hindi kaya na natirang pondo na ibigay yung maximum amount na 20,000 sa SRI. Kaya very possible yung mga sinasabi na baka 15,000 lang, 10,000 lang, 7,000, 5,000, possible po talaga yon. Posibleng mangyari yon sa kahit saan man pong ahensya na siya pong kinabibilangan ng isa po sa atin. Posible po yon kasi nakadepende siya sa available funds, savings po ng agency. Pero hindi po kasi nangangahulugan, no, na kapag 15, 10, or 7, or 5 yung natanggap ninyong SRI ay may utang pa si agency sa inyo. No, hindi po. Hindi nangangahulugan na kung hindi 20K ang inyong SRI ay mayroon pang utang si agency. Hindi po ganoon, no? Kasi nga ayon sa order, maximum of 20,000, no? Hindi siya exactly 20,000. Kundi 20,000 yung pinakamataas na pwedeng ibigay. And the same time, ayon sa order pa rin, pwedeng magbigay ng lower but uniform amount para sa lahat. So hindi po violation when your agency gives you 10,000, 15, 7, or 5,000 SRI. Kasi it means na yun lamang yung halaga na naabot ng kanila pong available savings. And sometimes, hindi din po dapat tayo magalit kung maliit lamang yung naging savings ng agency. Kasi ibig sabihin yan, yung mga bayarin na naaayon sa budget ninyo for this year ay nasunod at kanila pong nabigyan ng sapat na payments, sapat na atensyon yung mga targets na dapat ninyong mabayaran for this year. Kasi
bago ibibigay yung budget, meron na talagang yung pondo, meron na talagang listahan ng mga dapat gawin at kung para saan yung perang yan. So kapag nasunod mo yan, end of the year, ubos talaga yung pera mo. Ngayon, kung may mga ilang bahagi dyan na hindi mo na-implement, hindi mo na abot o hindi kaya ng implementation o kaya ay ng process, then possible na maging available na pondo at the end of the year, kaya pwede niyong pagsaluhan for SRI. So yun lamang po yung ating pong punto dito mga master. Baka kasi hindi po tayo makaka-move on kung hindi umabot ng 20,000 yung ating SRI ngayon. No, baka sisingilin pa natin yung ating pong agency doon sa kulang, kasi hindi po talaga mangyayari na isipin na kulang yung binigay, kasi ayon po sa administrative order, kung magkano lamang yung kayang ibigay ayon sa available funds, pwedeng yun lamang ang ibigay ng agency as part of the SRI ng kanyang mga eligible personnel.